So B, what if padaliin natin yung trabaho mo? Kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo, edi wag. So, ito na nga. Meron kayong nabentang mga items. So, ito yung mga nabenta nyong mga items. Ngayon, kailangan daw nating bilangin lahat nung na-sold na apple, na bag, na banana, and so on. Dito sa items natin. So, katulad nito, merong isang apple na natinda dito. So, dapat magpa-plus 1 tayo dito. So, hanap pa tayo ng isa pang may apple. So, ito, apple na naman. So, 2 na siya. So, hanap pa tayo ng isa pang apple. Ito, apple din to. So, 3 na siya. So, ganito yung, kung ganito yung gagawin mo, naku, baka matapos ng isang linggo hindi ka patapos. Okay, so maituturo ko sa yung madaling paraan para mas mapabilis yung trabaho mo. Okay, so ganito po siya. So again, ang pinaka-basic na formula to count yung items is to use the formula count if. So count if. Okay, si count if, ginagamit natin siya to count yung range kung meron tayong criteria. Katulad neto, meron tayong criteria which is etong apple. So, kailangan natin ng dalawa dito, the range and the criteria. So, based on this one, yung range po is yung cells o yung yun nga, yung cells na kung saan tayo magbibilang. So, in this case, dito tayo magbibilang. While the criteria naman po is kung ano yung bibilangin natin dito. Okay, so si apple po yung kailangan nating bilangin dito. And then close natin. Okay, so as you can see po, 0 siya. Bakit siya nag-0 even though meron namang apple dito? Kasi po, ang kinakount, kung ganito yung formula natin, ang ika-count niya lang po ay yung exactly nakapareho nung ating criteria. So, kung ito yung criteria natin, dapat yung cell natin is apple lang din yung laman para consider niya as one item yon. Pero B, hindi nga pwedeng ganon. Alangan namang isa-isahin pa natin, no? Paghiwa-hiwalayin pa natin yan para lang mabilang natin. So, hindi ganon. So, ngayon, para magamit pa rin natin or para magawa natin to, kailangan nating gumamit ng wildcard. So, si wildcard po ay, or asterisk po siya. Okay, asterisk. So, ginagamit natin siya para mabilang or para makuha yung items inside. So, let's say this one, no? Okay, so para makuha natin to, kailangan niya tong i-consider as asterisk or kailangan niyang i-consider yan as, yun nga, kailangan ng wildcard. So, parang think like this. So, I don't care what comes before or after. So, wala akong pakialam kung ano man yung nandyan before or ano man yung nandyan after. Just find me or just find anything that like this word. Okay, so hanapin mo yung ganito, wala akong pakialam kung meron yung laptop, mouse, pen, or bread. Kaya hanapin mo tong items na to, wala akong pakialam kung ano yung meron dyan bago yung apple or kung ano yung meron dyan after nung apple. Okay, so yun yung gagawin natin. So, to picture it, so lalagyan natin to ng asterisk and another asterisk. Okay, so sabi niya wala na akong pakialam kung ano man yung nandyan bago maging apple at wala akong pakialam kung ano yung nandyan bago maging, after maging apple. So, nakuha na natin yung total which is 159. Okay, so parang isipin mo na lang na ganito. Kung merong apple dito, lahat ng text bago mag-apple ginawa niyang asterisk. Lahat ng text after mag-apple ginawa niyang asterisk. Yun yung pinaka summary niya. So, ngayon, what if meron tayong 2,000, let's say lang 2,000 items na ika-count. So, lahat ba yung lalagyan natin ng asterisk isa-isa? At saka kapag nag-generate tayo ng report, kapag ginawa natin to ng chart, etong asterisk na to ay makikita. So, ayaw naman natin na merong asterisk yung ating report, 'di ba? So, what we need to do is remove this one sa text natin. So, saan natin to ilalagay? Dito sa ating criteria or sa formula. Okay, sa formula natin, dito sa unahan ng ating, ito yung criteria natin, yung color red. So, sa unahan ng criteria natin, lalagay tayo ng asterisk and asterisk. Pero syempre, mag-error yan. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-direct ng ganyan kung nasa formula natin. And hindi niya kasi i-consider as cell yung ating sinelect na criteria. So, what we need to do is to separate
this 3. So, yung separator natin is yung ampersand, which is etong and sign. Okay, pero hindi pa rin yan magiging correct kasi meron tayong asterisk and asterisk. So, para makonsider yan as character, so kailangan ilagay natin yan sa dalawang double quote. Okay, so para makonsider siya na character. So, eto na po. So, kung titignan natin to, asterisk, apple, and then asterisk. Okay, asterisk, apple, asterisk. So, si Apple, wala akong pakialam kung ano man yung text bago mag-Apple at wala akong pakialam kung ano man yung text after mag-Apple. Basta may Apple, ika-count niya yan. Okay, so, using the wildcard. So, yun na po, nakuha na natin yung total. So, drag lang natin pababa, meron na tayong, na-count na natin yung each items. Okay? So, yun lang. Bye!